Kinabukasan ay ang agang nagising ng tatay. Maging sila kuya noon ay napakaagang nakatunganga sa may harap ng silid ko. Pagkalabas ko, wala akong ibang nakita na reaksyon nila maliban na lamang sa pagtango at wika ng aalis daw kami. Alam ko ang limitasyon ko. Alam ko din ang dignidad ko. Babae at dapat panatilihin ang respeto sa sarili. Pero wala eh. Mahal ko siya at alam kong napipilitan lamang yon. Naisip ko na baka dahil lang sa mga magulang niya. Kaya dapat kong gawin ang nararapat. Alam ko at ramdam ko na mahal niya rin ako, Sir Seth. Ay na nga. Nagkukumahog ako noon sa kakahanda. Ligo, bihis, kain. Ang tatlo nakaumang na sa may biranda. May baon pang 2 manok na buhay sina kuya. Tinalian lang ang mga paa nito. Tapos sabi ng tatay, kapag may nadaanan daw kami noon na nagtitinda ng kambing, bibilhin namin para madagdagan umano ang ipapamanikan namin na pagkain. Diba? Kami pa ang namamanikan. Ni hindi ko nga alam kung saan nakatira yun eh. Pero ayon naman kay tatay, magtanong lang daw kami sa kaanak ni Gibbon kung saan dito nanatili ang binata. Kapag nakarating na kami sa eskinita patungo doon sa lugar ng kaanak ni Gibbon, si tatay na daw ang bahala. Yun na nga ang nangyari. Nag-antay nga kami. Bale, sumakay kami noong ng tricycle tapos pagkababa. Si tatay nang dumiretso. Mabilis lang din namang nakabalik. Tapos may bitbit pa itong kambing. Para bang nakadekot pa ata ng kambing pero ang sabi, nakausap niya na umano ang kaanak. Si Gibbon ay dumaan umano sa kanila kagabi. Nag-iiyak yun at nabanggit daw ang relasyon namin. Pero mapipilitang putulin ito dahil nga daw sa isang rason. Nang tanungin naman ng tatay kung anong rason, ang sabi lamang ng tiya ni Gibbon, mamamatay na daw kasi ang ama nito. Gulat na gulat si Tatay Remberto. Mamamatay lang tapos makikipaghiwalay na. Ayon naman sa tiya ay hindi nila alam. Hindi daw nila kaanak ang tatay ni Gibbon. Bale, nanay lamang ni Gibbon ang kapatid ng kanyang tiya. Pero mahalata na parang may nakakubli daw. Ibang-iba daw kasi ang kinikilos. Inisip na lamang ni tatay na baka may sariling problema sa loob ng pamilya. Sa panig nila Gibbon. Nang sabihin ni tatay na pupuntahon daw namin, itinuro kaagad kung saan banda. Tapos itong si tatay ay may sa pagkapilyo pa. Nakitang may kambing yung pamilya. Nakiusap na bibilhin niya. Pero alam niyo Sir Seth, binigay lang ito sa tatay ko. Lalo na nang sabihin ni tatay na para handa kapag nakarating na kami. Nakakahiya. Walang hiya talaga tong tatay ko. Gaya ng sinasabi ko ay hindi nagtatago ng ugali. Kung ano siya, yun na talaga. Kung ano ang makikita sa bahay, ganun din sa labas. So bali ayun na nga. Medyo naguguluhan din ako kung ang rason lang ay malapit nang mamatay ang tatay ni Gibbon. Parang hindi naman fair yun sa part ko. Naisip ko pa nga noon na kapag si tatay siguro yung mamamatay, nako, hindi ko ito hihiwalayan. Nakakabaliw talaga Sir Seth. Bukid na bukid ang lugar nila Gibbon. Sakop na ito ng sugod. Basta mahabang biyahe na may mahabang paglalakad din. Haba lang sinakyan namin. Panay reklamo pa si Guloy kasi nga siya ang pinabitbit ni tatay sa kambing. Pero in fairness, bilib ako sa mga kuya ko kasi nga ayaw nilang nalulungkot ako. Dati pa naman ng mga bata pa kami, inaarugaan nila ako at kung saan-saan nalang dinadala. Basta't pinag-aagawan pa nga ako nila Kula, Guloy at Kuya Bong minsan eh. Tapos nag-aaway pa sila. Nang makarating na kami sa may maliit na barangay, dito na kami naglakad. Ito na ang sinasabi kong mahabang lakaran na halos 2 oras. Malawak na palayan, manggahan at maisan ang nadadaanan namin.
Isipin niyo sir at maaga kaming umalis pero nakarating kami malapit na talaga sa nayon nila Gibbon. Hapon na. At kung hindi nga ako nagkakamali noon, mag-alas 2 na eh. Napadaan na nga kami noon sa magkakasunod na bahay tapos nakakita ako ng daanan na sementado. Tingin ko patungong sugod yun eh. Nakakainis isipin na may maayos naman na daan pero malayo nga lang. Lilibot pa kasi. Doon ay inaasahan na namin na baka ito na yung lugar. Ang sabi kasi ng habal driver, ang unang nayon na mararating namin, yun na yun. May pangalan pang nabanggit at tumutugma ito sa sinabi ng tiya ni Gibbon. Si tatay ang nagtanong sa kung saan nakatira ang pamilya nila Gibbon noon pero ang unang taong nilapitan, nagkibit balikat na para bang may agam-agam. Matapos lang magtanong ng tatay, kung kaya naman doon sa may matanda na humihitit pa ng tabako sa gilid ng tubaan. Sumimangot naman ang mukha nito. Mahaba bigote nito, talos hindi na nga makita yung bibig niya eh. Tumayo ito at naglakad habang kinakawayan kami. Pinapasunod kami dito. Hanggang sa makarating sa lilim ng isang puno na hindi ko matukoy kung ano. At yung tabi bahay ng matanda. May lumabas kasing babae na may hustong edad sa mumunting bahay na yon at sinangbit itong matanda na tatay. Tapos nagtanong kung ano ang sadya namin. Wala anak. Pumasok kayo sa loob at parang masama pa ata ang panahon. Hali kayo. Sumunod kayo sa akin. Doon pa tayo sa unahan. Anak pala ng matanda yung babae. May bata din doon na animoy apo naman niya ito. Nagpakilala ang matanda pero pangalanan na lamang natin siyang Mang Enteng. Patuloy lamang kami sa paglalakad hanggang sa makarating sa may maisan. Inangat ni Mang Enteng ang kanyang kamay at duro sa malayo. Ang sabi ng matanda ay doon daw banda nakatira sila Gibbon. Pero bakit daw kami dumaan sa ibang direksyon? May ibang daan na naman umano na maayos. Napansin niya kasing galing kami sa liblib. Ang sabi naman ng tatay ay yun daw ang mas madali. Yung nabanggit ko kanina. Hanggang sa sinabi ng matanda na kung may sadya daw kami sa lugar, huwag na lang itutuloy. Dahil ang pamilya umanong sinasabi namin noon, hindi normal. Balitang aswang umano at talagang iniiwasan ito sa lugar. Hindi ba daw namin alam gawa ng parang masaya pa kami sa paglalakbay patungo doon? Nagkatitigan kaming lahat. Sumabat si tatay. Sinabi nitong wag naman umanong magbiro si Mang Enteng. Wala naman daw katotohanan ng aswang. Kung tinatakot lang daw kami nito, sana ay wag sa ganoong paraan gawa ng hindi maganda. At hindi din matitinag si Tatay Remberto kung ganong klaseng pananakot lang. Hindi ako nagbibiro. Iyong sinasabi ninyong si Gibbon, hindi ba niya nabanggit na lumayas siya dahil lang dito? Mabait ang batang iyon. Maging yung nanay ay napakabait. Ito lang namang angkan ng kanyang tatay niyang aswang eh. Hindi ako sigurado pero yun kasi ang mga naririnig ko mismo sa nanay ni Gibbon. Lumayas yon pero sinundo ng asawa. Dito pumislit mismo sa bahay ko. Kamakailan lang nangyari. Kung hindi ako ay nagkakamali noon ng Nobyembre. Nako, nagtitipon-tipon ang angkan ng tatay ni Gibbon. Mamamatay na daw kasi. Sana naman ay wag si Gibbon ang pasahan kasi nakakaawa. Sana doon na lang siya sa tiya niya na natili. Natulala kaming lahat matapos marinig ang namutawi sa bibig ni Mang Enteng. Hindi naman pwedeng nagsisinungaling ito. Dahil malawak ang nalalaman niya patungkol sa pamilya. Tsaka pumuslit pa yung nanay ni Gibbon doon mismo sa bahay ng matanda eh. Alam niyo, itong si Tatay Remberto nagkukunwari lang ito na hindi siya naniniwala sa aswang eh. Kumbaga inaasahan niyang nagbibiro yung matanda. Pero ang totoo naniniwala talaga ito. Kasi nga siya din ang nagkikwento sa amin na nakakita na siya ng aswang ng binata pa siya nun eh. Kamuntikan pa nga umanong madali ang kapatid nilang bunso. Dito ay naintindihan ko na ang lahat.
kung bakit nakikipaghiwalay sa akin si Gibbon. Ayaw nitong may mangyari sa akin. Naiintindihan ko naman siya pero masakit eh. Hindi ko matatanggap. Nakakaawa si Gibbon kaya naman hinila ko ang tatay at sinabi kong tulungan namin. Malamang ay ito na yung sinasabi ni Gibbon na tradisyon. Ang matandang si Mang Enteng ay nagulat sa mga sinabi ko. Ayon pa dito, umuwi pala si Gibbon. Dapat ay hindi na lang dahil masisira daw yung kinabukasan niya. Napapamura pang matanda. Nag-aya pa ito na tutulong din siya pero nagtanong ito sa kung ano ba talaga ang motibo kung bakit nais naming bisitahin ng pamilya. Ayun, ipinaliwanag ni tatay na kesyo nobyo ko daw yon at parang hindi ata gusto ang nangyari. Na napipilitan lamang at wala pa kaming alam na ito pala ang dahilan kung bakit gustong makipaghiwalay ni Gibbon sa akin. Hala kang bata ka. Nangangarap pala ng normal na buhay itong si Gibbon. Hindi ako papayag. Kaanak ko ang nanay niyang si Rosalinda. Taga dito ang pamilya nila. Doon. Banda doon. Doon nakatirik ang bahay nila. Itong dulo ng maisan, doon banda. Kaso'y napabayaan ng mamatay na mga magulang ni Rosalinda. Dati pa naman ito pinapayuhan na hiwalayan ng asawang si Martino eh. Nagdududa yung mga magulang noon ni Rosalinda na aswang ang angkan. Lalo't may nakapagsabi na ito daw ang gumagala gabi-gabi. Noon pa ito. Natakot nga mga tao dito. Taga rito kasi ang si Rosalinda at baka itong mga nagpaparamdam eh. Pagmamasid na sa kung sino ang hahadlang sa pagsasamahan ni Rosalinda at ni Martino. Maraming sinabi ang matanda. Ayon pa dito, kung umuwi daw talaga si Gibbon, may 1 linggo pa ito bago mahawaan. Idadaan daw kasi ito sa tradisyon at kailangan na bago pa mangyari yon ay mailigtas na ito. Dahil sa oras na hindi, wala nang kinabukasang maayos si Gibbon. Tumugon naman ng tatay. Nakiusap ito na kung pwede makisilong muna kami doon sa kanila. Napapamura pa ito sa pagkadismaya. Maya ka ba namang may dala pang manok at kambing tapos yun pala'y malalaman niya? Namin. Pero umanga ako kay tatay. Hindi man lang niya sinabi na kalimutan ko na lamang si Gibbon. Ipinaglaban din. Napapaiyak nga ako sir sa mga puntong ito habang sinusulat ko yung kwento eh. Pumayag ang matanda. Wala umanong problema. Dahil kung ano ang gusto naming mangyari, ganun din umano siya. Eto na, kung nagsabi lang sana si Gibbon sa kanyang problema, hindi talaga paaalisin ng tatay nun. Doon lang yun sa bahay dapat. Nabanggit ko nga ito sa matandang habang dinadala na kami sa bahay nun pero... Nako day, tama lang ang mga mungkahin ng nobyo mo. Ang makipaghiwalay. Hindi mo alam ang kayang gawin ng aswang. Nagdududa ako na baka pinagbantaan ang buhay ng pamilya mo kaya napilitan niyang maging tagahalili. Yun ang naiisip kong dahilan. Dahil pwede naman siyang tumanggi talaga eh. Pwede nga siyang tumakas eh, magpakalayo-layo. Pero hindi niya siguro kaya ang madamay kayo. Pwede niyang isugal ang buhay niya. Pero hindi kayo. Nakakaawang bata. Napaluha ako nun. Marahil ganun na nga. Baka nasa salalay ang buhay namin kaya niya ginawa yon. Sino namang matinong tao na katulad niya yung papayag na maging aswang, di ba? Tsaka di ba nga pwede naman ang mga sinabi ni Mang Enteng. Pero dahil nga sa amin ay pumayag na lamang ang nobya ko. Labis talaga ako nasaktan. Pakiramdam ko ay nagdudusa ng gusto si Gibbon. Sa mga puntong yun ay gusto kong ipagtanggol ang magiging kapares ko. Desperado na ako noon. Ay na nga, nakapuslit kami sa bahay nila Mang Enteng. Maliit lang talaga pero sapat na ito na masisilungan. Merong isang silid at maliit na sala. May beranda din akong tawagin ay lantay. Tingin ko ay kasya naman kami doon kapag magpapahinga na. Doon lang sa beranda. Silyado naman ito ng kawayan. Umalis si Mang Enteng. Bumalik ito takip silim na. Ang sabi ay may nautusan daw siya na puntahan si Gibbon.
Sabihan itong naroroon kami sa lugar. Kapag nalaman umano ng binata yon, hahanap ito ng paraan na makita kami. Tiyak dadating yon. At kapag nangyari ito ay doon na mangyari ang ikalawang hakbang. Halos lahat daw ng kaanak ni Mang Enteng nakausap niya pa. Handa naman umanong ito tumulong basta kapag dumating si Gibbon, hahadlang sila at makikipagharap sa kung sinong nilalang ang lalapit sa bahay. Ito namang anak ni Mang Enteng na babae at yung apo niya. Pinayuhan na umalis muna. Umiwas sa gulo. Katulad din ng mga kapitbahay na pinalisan ng kanilang mga asawa at anak. Totoo ito, Sir Seth, gawa ng may nakita kong magkakasunod ang mga babae at mga bata na paalis sa lugar. Walang ano-anong pumayag naman ang anak ni Mang Enteng. Kinagabihan, nagsidatingan na ang mga kalalakihan. Nasa mahigit 10 kung hindi ako nagkakamali. May isang albularyo pa doon na nagmumura at para bang gusto nitong makipagpatayan. Matandang lalaki din yon na nagpakilala pero tawagin nating Mang Alomar. Ayon kay Mang Enteng, kapatid niya ito. Manghihilot lang naman talaga ito pero may kaalaman sa mga kakatuwang bagay. May saklaw din ito sa kung paano umano alamin ng isang tao kung ito ay aswang. Napapalibutan ng bahay ng mga tao. May nagsisiga pa noon at naghahasa ng itak. Nakakamangha at nakakatakot pero may parte din sa akin noon na isang agam-agam na baka may mangyari sa mga ito. Si tatay at sila kuya, parang palaban na rin. Nanghiram na mga itak. Ang sabi pa ng Kuya Bong kapag dumating na daw si Gibbon, umalis na kami kaagad. Sumabat naman ang tatay. Dumiretso umano kami noon sa matalom sa mga kapatid ng Tatay Rimberto. Sabihan lang sa kung ano ang nangyari at tiyak tutulong ang mga yon. Para bang lumalabas na itatanan ko itong si Gibbon. Pagsapit na mga 8:00 ata ng gabi kung hindi ako nagkakamali. Dumating ang nautusan ni Mang Enteng. Anak niya palang lalaki yon. Kapatid naman ng babae na lumisan kanina. Malaking tao to. Bakas sa katawan yung mabigatang trabaho at mukhang sobrang tapang. Ayon sa kanya ay nagkita daw sila ni Gibbon. Saktong-sakto umano nang mapadaan ito sa lugar at nakatambay daw ito doon sa kamalig na parang ang bigat ng suliranin. Tinawag niya ito at walang ano nung sinabihan na naririto kami sa lugar. Na ang pakay namin ay walang iba kundi bibisita. At nalaman na namin ang katotohanan sa kung bakit nakipaghiwalay sa akin ito. Hindi naman daw yun nagsalita pero makikita mo umanong nag-aalala. Kahit walang abiso, pero pakiramdam ng anak ni Mang Enteng na pangalanan nating Rodolfo, paniguradong pupunta daw dito si Gibbon. Pagkaalis daw nitong si Rodolfo, may sumusunod daw sa kanya. Pakiramdam niya 2 daw yun eh. Pero hindi natatakot si Rodolfo. Hindi naman daw kaagad sumusugod ang aswang kapag hindi nabigyan ng pagkakataon. Isa pa, planado ang bawat takbang ng aswang at hindi nagpapadalos-dalos sa mga yon. Baka naman hanggang dito nasundan ka. Malamang haharangan yun si Gibbon kapag nalamang narito ang pamilya ng nobya niya. Naiisip ko din yan, tay. Kaya nga natagalan ako eh. Inilihis ko kasi ng daan. Nakarating ako sa kabilang baryo tapos tumambay muna ako doon. Tumangulang si Mang Enteng. Itong mga taong nasa paligid ng bahay ng matanda, kani-kanila na ng pwesto. May naroroon pa banda sa may kalsada na para bang babagat ito sakaling susunod ang mga aswang sa amin sa oras na tumakas na kami noon. Hanggang sa lumalim ng lumalim ang gabi. Wala na. Habang tumatakbo ang mga oras ay may tumataas ang tensyon. Itong mga nakapaligid na tao ay napaka-agresibo nila. Alerto gawa ng salitan sila ng pagbabantay kapag may magpapahinga na. May 2 pa noon na nagmamasid kung paparating na ba si Gibbon. Naroroon ito banda sa maisan. Ito din ay base sa naging mungkahi ni Mang Enteng. Baka doon dumaan si Gibbon. Kabisado naman daw kasi nito ang lugar. Hindi nga nagkakamali, Sir Seth, dahil mga ilang sandali lang. Dumating na si Gibbon.
Napakalalim na mga mata niya. Nangangayayat. Napahagulgul talaga ako ng iyak habang sinasalubong ito pero ayun, galit. Ang sabi ay bakit pa daw kami sumunod. Malalagay lang daw sa panganib ang buhay namin. Pwede pang madamay ang mga residente sa lugar. At mawawala ng saysay ang pagsusugal niya sa buhay niya para sa amin nun. Parang gusto ko siyang sampalin. Sabi ko kung sumusugal siya mas lalo na kami. Mas lalo na ako. Para saan ba yung nararamdaman ko kung hindi naman ipaglalaban? Sinabi kong umalis na kami. Sandali lang, mahahanap pa rin tayo. Mas lalala lang, Radela. Sabi ko alam naman namin yon. Tingin ba niya sa bilang ng mga taong nakikita niya? Hindi daw ba kaya? Ganyan kadami ang may malasakit dito kay Ibon. Pagkatapos nun ay pinilit ko pa siya na sumama. Sabi ko kay tatay ang tigas ng ulo. Sige na dong Gibon, kami na ang bahala. May albularyo naman. May sasama sa inyo. Itong anak ni Mang Enteng tsaka yung dalawa kong mga anak na lalaki. Inday Radela, huwag kayong dadaan sa bahay Diretso sa Matalom. Hindi nakakibo si Gibon. Tumangulang ito at kaagad nang sumunod sa akin. Sinalubong naman kami ni na Kuya Guloy at Kuya Bong tapos may sumalubong pa patungong kalsada. Namangha talaga ako. Napagplanuhan ng gusto. Mantakin yung may habal pang nakaatang at 3 yon. Kasama ang mga ito sa sumaklolo sa amin. Sobrang bilis ng pangyayari. Pagkasampas sa habal, sirit kaagad ang motor na para bang nagkakarera. Bumaba kami noon sa may sugod. Madaling araw na sa mga puntong ito. Nag-aantay na masasakyan patungo ng Matalom, pero hindi kami iniwan ni Rodolfo. Ultimong ang mga habal driver ay naroroon din. Hanggang sa nakasakay na kami ng bus. Ang bilang namin noon sa sasakyan ay 5. Sumama din kasi si Rodolfo Basta hanggang Matalom talaga. Doon daw muna ito magpapahinga at aantayin na dadating daw sila Mang Enteng at Tate Remberto. Yun doon ay base sa mga kapatid ko. Hindi ko man lang alam na ganun pala yung plano nila. Umaga, pasado 8:00 nang makarating sa Matalom. Diretso kami sa mga kapatid ng tatay. Magkakapitbahay lang naman ito. 2 lalaki at 1 babae. Walang ano-anong pinapasok kaagad kami ng bahay nang malaman kung ano ang problema. Doon kami sa tahanan ng tiyo kong si Buboy. Malaki yung bahay nito. 2 palapag yon. Sakto at nagbakasyon ang asawa niya at mga anak sa Bohol. Etong mga kapatid ko ay umalis na masigurong ligtas na kami. Uuwi na sila ng Hilongos para naman kunin si nanay at dalhin ito sa Ormoc kung saan naroroon ang kaanak sa side ng nanay ko. Habang si Rodolfo naman kasama pa din namin nun. Doon pa lang ako nakaramdam ng matinding pagkapagod. Pero hindi ako nakapagpahinga. Hindi din ako makatulog kahit puyat. Nag-aalala ako kay tatay. Maging ang mga tao doon sa lugar nila Gibon. Itong nobyo ko ay hindi napapakali. Nasa itaas kami ng bahay. Pasilip-silip itong si Gibon sa bintana at sinasabing pakiramdam niya umano ay may nakasunod. Madali lang sa mga aswang ang magtungo umano sa malalayong lugar. Maliban na lang sa tawid ng dagat. Kako naman siguro ligtas kami doon. Bukod sa maraming tao itong bahay hindi madaling mapasok Mataas ang bakod nito na lampas tao. Tapos naroroon pa ang mga kapatid ng tatay ko. Yung isa ay si Tio Armilo. Habang yung babae naman si Tia Aina. Itong mga nabanggit kong mga personalidad ay mga ginamit ko lang na pangalan. Lahat. Maliban na lamang sa mga lugar kasi nga dito talaga nangyari ang karanasan ko. Dapat hindi na lang Alam mo ba kung anong klase yung kayang gawin ng angka ng tatay ko? Iisa lang ako, Radela. At kapalit nito marami. Sabi ko, inulit niya lang yung mga sinabi ko. Sumugal na nga yung marami para maligtas siya. Hindi pa ba malinaw para sa kanya na
ipinaglalaban siya ng mga tao noon. Makulit si Gibbon. Sabi ko kung mahal niya talaga akong tunay, kahit anong mangyari ay gagawin niya anuman ang para sa akin. Pasensya na, Rodela. Ayaw ko lang kasing mapahamak kayo. Kung hindi ako nagkakamali, may 3 nasa liblib lang banda. Nararamdaman ko sila. Hindi na ako nagsalita nun. Naiintindihan ko si Gibbon. Hindi din biro ang malagay sa ganung sitwasyon. Tsaka hindi nakapagtataka kung may nararamdaman siya sa paligid nun. Malamang dahil nga kabisado niya yung mga aswang eh. Pagsapit ng tanghali, dumating si nanay. Kasama niya yung mga kapatid ko. Napagalitan ako ng gusto. Ultimong si Gibbon, inulan ito ng sermon. Dapat umano ay sinabi na lang ang nangyari na magawa ng paraan. Hindi yung kinukubli tapos ngayon, napadalaw pa daw kami sa lugar. Kung inamin lamang ni Gibbon ay tutulong naman daw si nanay nun. Maraming mga sinabi si nanay. Walang kumibo sa amin. Wala din naman kasing marason pang iba dahil nangyari ng lahat. Dumating naman mga pasado 2:00 sila Tate Remberto, Mang Enteng at Mang Alumar. Ang sabi ni Mang Enteng ay may sumubok daw na manghamak sa kanilang aswang. Pero dahil nga sa bilang nila noon, umatras na lamang itong bigla. Pero nag-iwan daw yun ng pagbabanta. Pagsisisihan umano ang pakikialam. Ang mga tao daw doon sa bukid ay nakahanda pa rin sa anumang banta. Ang kanilang mga pamilya ay hindi pinapauwi. Pero sa tingin ni Mang Enteng, wala na daw magtatangkang aswang doon. Sabi naman ni Mang Alumar ay tama si Mang Enteng. Hindi umano mag-aaksay ng oras sa mga aswang sa mga tao doon na hindi naman importante. Walang ibang sadya ang mga ito kung hindi ang kunin si Gibbon. Yung inaasahan na doon magaganap sa bukid ng malaking gulo. Mangyayari na umano ito sa lugar ng Matalom. Kahit pa daw may mga residenteng nakatira, makikipagtablahan ang mga ito. Nagtataka ako kung bakit ganoon kaselan para sa kanila si Gibbon. May iba namang mapipili eh. May mga kapatid itong si Gibbon. Pero bakit siya, di ba? Iho, may nabanggit pa sa iyo yung nanay mo. Bakit nga ba ikaw yung napili? Pasensya na po sa abala, Mang Alumar ah. Pero ito po yung dahilan kung bakit. Kasi po noong pagkapanganak sa akin, may sinagawa ng ritual. Hindi mabubuhay ang binhi ng aswang sa iba. Sa akin lang. Kaya nga umalis ako eh. Yung paryente ng tatay ko, yun ang gumawa ng ritual. Nasa kanyang huling seremonya kapag pinatay yun, hindi matutuloy ang pagpapasa. Wika ni Gibbon. Ayon naman kay Mang Alumar, kailangan palang unahin yon. Itong sinasabi ni Gibbon, Sir Seth, na may hawak ng huling seremonya. Ito umano ang pinunong aswang. Base din ito sa pagsasalaysay ni Gibbon matapos magsalita ni Mang Alumar. Pangalanan natin itong Aling Docelia. Ito umano ang pumipili sa kung sino ang papasahan sa loob ng isang pamilya. Dahil sa bawat pamilya umano, iisa lang dapat ang aswang sa ang kanila. Iisa lang ang ipinagkakaloob na binhi na manggagaling naman kay Aling Docelia. Maski ang bagong nabuong pamilya na may koneksyon sa kanilang angkan, iisa lang ang ipagkakaloob. Ang tawag daw sa mga ito, mga bantay. Wala naman sana umanong problema sa pagpapasa. Pero nahahayok kasi sa dugo at laman sa kahit anong nabubuhay. May malaking pagbabago din umano sa ugali na siyang natuklasan ni Gibbon sa kanyang ama. Dati umano napakabait nito eh. Lalo na noong manaliligaw pa sa nanay niya pero nang maging aswang, hindi na halos lumalabas ng bahay. Lalabas lang ito kapag ginugutom sa dugo at laman. Lalo na kapag sinusumpong. Tapos gabi pa daw nangyayari yon. At 4 na beses sa isang buwan. Nagtaka nga daw umano ang nanay niya noon sa biglaang pagbabago ng ugali pero nagkagusto na ito kung kaya ang pangliligaw na yun ay pinaunlakan. Gaya ng nabanggit,
doon pa nalaman ang pagiging aswang ng magkaanak na daw sila. Sa kabila ng lahat, naging panatag ako. Medyo maluwag na ang nararamdaman ko gawa ng ligtas sila tatay. Dito nakatulog na ako. Ganon din si Gibbon. Pagsapit ng gabi ay walang nangyaring gulo. Tahimik lamang ang lugar. Sila tatay at iba pa ay nasa baba. Kami naman ni Gibbon at sinanay ay nasa ikalawang palapag. Nagtanong ako kay Gibbon sa kung may nakamasid ba. Tumangulang ito at sinabing hindi daw siya lulubayan ng mga kaanak niya. Pasado 4:00 ng madaling araw nang lumabas ng gate itong si Rodolfo. Nautusan niyo na suriin ang kakahuyan. Sa kabilang parte ng kalsada. Makahoy na kasi ang tapat. Ang mga kapitbahay ay magkakahilera. May nasa tapat din naman pero panaka-naka na doon. Walang ano-anong biglang sumigaw si Gibbon. Ang sabi ay si Rodolfo umano ay pinagtutulungan ng mga aswang. Malakas ang pagkakasigaw na yon kaya nakabulabog talaga. Ultimong yung mga asa sa kapitbahay nagkahulan. Kitang-kita ko si Rodolfo. Pinagtutulungan nga ito ng 3 aswang. At sugatan yun. Dito ay naglabasan na sila Mang Enteng. Silang lahat. Nagkagulo sa may kabilang parte ng kalsada. Sa kauna-unahang beses ay nakakita ako ng aswang. Buong akala ko tao lang na may mapupulang mga mata eh. Yun din naman kasing naririnig ko sa mga kwento dati. Pero mabalahibo ang mga yon. Napakaitim. Parang mga pusa kung kumilos. Nagkakahabulan nga dun eh. Ito namang mga kapitbahay pagkalabas at nang makita yung mga aswang. Nagkasigawan. Kabi-kabila ang flashlight. Kitang-kita ko nang sinundan nila tatay ang 3 aswang sa kakahuyan. Si Rodolfo ay inaalalayan ng kanyang amang si Mang Enteng. Dali-dali kaming bumaba nun. Nakakawindang ang mga tinamong sugat ni Rodolfo. Ang lalaki. Meron sa balikat, may bisig, may kagat pa sa leeg. Tapos putlang-putla siya nun eh. Yung panga niya nakatabingi din na parang hinampas na mabigat na bagay. At yun ang dahilan. Kaya hindi ito nakasigaw.